Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Siyudad sa Mandaue, padayon sa pagpanglimpyo sa mga lugar nga apektado sa Bagyong Tino, mudungop sa cash for work. Bagyong Tino, nagbilin og 47 milyones pesos nga danyos sa kaumahan ug kahayupan. Mga namakwit sa Kutkot, Liloan, gibisita ni Vice Presidente Sara Duterte nang hatag og hinabang. Ex-convict gipusil sa Barangay Basak San Nicolas na angol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, siyudad sa Mandaue magpadayon sa paglimpyo sa mga lugar nga napektuhan ni Bagyong Tino. Plano nila nga ipatuman ang cash for work aron na makatabang sa pagpahigayon o clean up drive. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang clearing operation sa siyudad sa Mandaue sa mga nadaang debris, basura ug lapok tungod sa Bagyong Tino. Giprioridad ang mga nagkadayang dagkong kadalanan, nitabang usab sa clearing sa mga bridge ang DPWH 6th District Engineering Office. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga human nga nalimpyo ang kadalanan, gitutukan karon ang pagpanglimpyo sa barangay nga naapektuhan sa bagyo. Ang priority man sa city for the first 2 days was to clear the major roads. UN Avenue is or tanang mga dito padong Suratex, okay, major roads. After 2 days, nisud na tas interior mo na naabot sa Paknaan, 6.5, Batilier, mo na ongoing ron. Matud ni Maligon nga gawa sa grupo sa syudad, ang Department of General Services ug City Engineering Office. Aduna usab gimugna nga task force gikan sa pribadong sektor. Gikatakda usab nga mopatuman og cash for work o magsweldo og individual sa pipila ka barangay aron makapahigayon og clean up drive. Tinawag mi sa barangay captain sa alang-alang sa Paknaan, mag-cash for work on some localized sitios na lang. Sila na yung limpyo dito sa mga debris. Kaya di pa sila kasud ang mga payloader, ang mga dump truck. Ipasabot ni Maligon nga tungod limitado ang espasyo sa mga barangay, dili makasud ang mga heavy equipment labi na sa hilit nga dapit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapitolyo naghatod og hinabang sa ubang mga dapit nga giigo usab sa Bagyong Tino. Samtang walay puas ang gihimong search and retrieval operations bisan sa kakuwang sa ilang mga gamit. Ang kasayran hatod ni Gian Navarro. Subsub na ang Cebu Provincial Government sa paghatudog tabang ngadto sa ubang dapit nga giigo usab sa Bagyong Tino. Karong adlaw nagpahigayon og relief and recovery operations sa isla sa Camotes. Makita sa video nga gihatag gikan sa Kapitolyo nga gihatod sa ilang sea ambulance ang mga essential medicines paingon sa isla og niabot kini sulod lang sa usa ka oras. Nakatud usab sila og relief goods og ilang gipakaon ang mga namakwit nga residente dito sa lungsod sa Balamban. Samtang nagpadayon ang paghatag og igong supply sa tubig gikan sa Kapitolyo ngadto na sa mga nanimuyo sa Kutkot, Liloan. Maong gipasalamatan ni Kongresista Duke Frasco si Gobernador Pamela Barriquatro sa nahimong pagtabang bisan pa man og iya na kining gi-question sa miaging adlaw. Sa gobi is tabangan ang angay tabangan unsay makain nato buhaton gyud nato tanan di ta mamulitika. In fact kanang Kamutis kabaluta nga
walay mayor din ha ang suporta ni GOPAM but karon naagid siya dito. Iyag yung giadto. Sa pagkakaroon niabot na og 107 ang ihap sa manakala sa Cebu Province human sa bagyong Tino. Samtang 45 ang na-missing og 1,139 usab ang samaran. Gitaho sa Emergency Operations Center sa Kapitolyo nga subsub gihapon ang search and retrieval operation sa ubang mga dapit nga hilabihang giigo sa bagyong Tino. Sama na lang sa lungsod sa Balambandiin, adunay mga dapit nga isolated gihapon. Kini bisan pa man sa kakuwang sa mga gamit ang Cebu PDRRMO aron mas mapadali usab kini. Maong nagpatabang usab ang Kapitolyo sa ubang mga ahensya aron mapadali na ang pagpangita sa uban pang mga na-missing, ingon man usab mahuman ang clearing operations sa ubang dapit. Ang challenge karon is ang atong mga heavy equipment. Kulang gyud ta sa province mismo, kulang gyud kaayo. Kay pagsulod ni GOPAM is mao na magud na ang status gamay ra gyud ang mga na-purchase sa past administration. CCTN News. Moabot sa 47 milyones ka pesos ang natala nga danyos sa kaumahan og livestock industry sa pag-igo sa Typhoon Tino sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa City Agriculture Department Head nga si Joey Baclayon, nga dulaan sa 4,000 ka mga mag-uuma ang nawad-an o panginabuhian. Wa makalingkawas sa bagyo ang mga tamnanan og mais o tanon og saging o unom ka barangay human giguba sa kusog nga hangin ug uwan. Apan na mipasalig si Baclayon nga dili ra matandog ang presyo sa mga panitunon diya sa merkado gumikan sa gipatuman nga price freeze. Naghatag usab ang City Agriculture Department og liso ingon man uban pang mga planting materials aron adunay makapananom o gabalik ang mga mag-uuma. Dili una makaagi ang mga 6-wheeler truck sa Bakayan Bridge human gumikan sa naangkong kadao tungod sa bagyong Tino. Gituyo kini ni Mayor Nestor Archival aron dili maguba ang taytayan ug masiguro ang kaluwasan sa tanang mga residente. Gianda Department of Engineering and Public Works ang laing agianan alang sa mga essential vehicles. Apil na ang mga truck sa basura. Magbutang sila og mga sakop sa Cebu City Transportation Office sa diversion route aron magiyahan ang mga truck drivers. Matod ni Archival nga adunay problema sa istruktura ang Bakayan Bridge human sa grabehang pagbaha sa miaging semana. Kapitolyo ni Omol og laing task force nga mututok sa kaso sa leptospirosis ilabi na human sa bagyong Tino. Miabag ang Department of Health dinhi sa Region 7 sa paghatag og igong supply sa tambal batok sa leptospirosis sa mga local health offices. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ubos sa Executive Order No. 70, gihanay ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga lakang batok leptospirosis. Pinagikini sa giumol nilang Leptospirosis Task Force diin gilauman nila ang posibleng pagsaka sa mong sakit gumikan sa daghang dapit nga gibahaan human giigo sa bagyong Tino. Gi-activate nila ang Leptospirosis Emergency Operations Center nga moimo atiman sa mga nataptan sa mong sakit. Gisiguro usab ang igong supply sa antibiotics ug ubang medical supplies gimahatag ngadto sa mga pasyente. Makigalay no sab sila sa mga tambalanan ug local health units aron pakusgan pa ang surveillance batok sa leptospirosis. Subay nini, gipay mangnuan sa Department of Health ang katawhan nga dili ka kumpiyansahan among sakit nga makuha gikan sa kagaw sa ilaga. Ilabi na nga masagol kini sa baha ug mosulod sa lawas pinagi sa mga samad-samad. Naman ang kagaw, di man na dayon-dayon mawala. Jadi sa juta katagaan kung naa sumunang prophylaxis unta. Nang hatag ang DOH-7, ingon man ang Cebu Provincial Government og dugang pang supply sa doxycycline prophylaxis ngadto sa mga local health units ilabi na sa mga dapit nga hilabihang gibahaan. Paimnon sa mong tambal ang mga first responders ug ubang mga tao nga milugsong gyud sa baha. Magdepende lang ang ihatag nga dosage kung nihumol ba sila sa baha o di ba kaha samaran ang ilang mga tiil. Maudin gaunag lugsong kay na rescue sa mga naapektaran, gitagaan na gyud nato sila una sa prophylaxis nga antibiotic. Tampang karon sa DOH-7 ug Kapitolyo ngadto sa publiko nga magpahiling dayon sa mga espesyalista kung nakasinati og sintomas sa leptospirosis sama na lang sa hilanat
labad sa ulo, pagpanakit sa lawas ug uban pa. Tinawag magtinabangay ta with our LGUs kay sila man ang naa dito, so mo report sila dito, then hopefully i-address sa LGUs dayon. But unsaon man ni karon lagi nga tanan man jud na daghan man areas apektado. CCTN News. Mosunod, mga namakwit sa Kutkut Liluan, gibisita ni Vice Presidente Sara Duterte ng hatag o ginabang. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, Department of Interior and Local Government nihimo og investigasyon sa 24 ka mga local officials nga nibiyahe sa gawas sa nasod samtang gibagyo ang nasod. Giulagway ni Secretary John Vic Remulla nga gisalikway sa maong mga opisyal ang dakong tulubagon panahon sa emergency. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gipaubos sa investigasyon sa Department of Interior and Local Government ang 24 ka mga local officials lukop nasod nga nibiyahe abroad samtang giigo sa nangaging mga bagyo ang Pilipinas. Gilangkuban ang maong gidaghanon sa mga mayor ug ubang local chief executives nga wala ni sanong samando gikan sa DILG. Nasayran nga sa wapag-iigo sa bagyong Uwan ang nasod, wala gidugutan sa DILG ang foreign trips sa mga local officials ingon man appointees gikan Nobyembre 9 hangtod 15. Gipasabot ni Secretary John Vic Remulla nga kinahanglang mananghid sa DILG kung mobiyahe man ang mayor o konsehal panahon na sa national emergency. Maong gihimog atan niya nga kinanglanon ang presensya sa matag local officials panahon sa dakong emerhensiya sama na lang sa bagyo. Tungod sa mong binuhatan, gikonsiderar kini ni Remulla isip gross insubordination, pagpasakad lang sa ilang katungtanan ug uban pa. Lakip sa mga gipangsusi karon sa DILG ang mga mayor gikan sa Cebu 5th District nga nanguyog kang kongresista Duke Frasco sa London isip mga delegado sa World Travel Market sa miaging semana. Gikan sa siyam ka mga travel authorities nga giduso ngadto sa DILG, upat lang sa mga opisyal ang wala nila naaprubahan. Human sila gipangkasuhan sa ombudsman kagahapon, nakita ni Kongresista Frasco nga mahimo untang i-cancel sa governor's office ang giduso nilang Foreign Travel Authority human masayod sa mamahimong epekto sa bagyong Tino pipila ka adlaw sa wapag-iigo ang Subo. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandaue, nagtinguha nga mas mapalambo ang flood mitigation o disaster preparedness. Gihangyo usab ang nasudnong kagamhanan nga mopatukod og mga dam sa kabukiran sa Cebu City aron maminusan ang epekto sa baha. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtigom kaganinang buntag ang sakop sa Mandaue City Development Council. Gilangkuban sa nagkadayang buhatan sa City Hall, lakip na ang Department of Public Works and Highways, Department of Education o guban pa. Nahisgutan ang bag-o lang nahitabo nga grabing pagbaha sa syudad. Gipasabot sa DPWH nga grabe ang giraghanon sa tubig uwan nga nadani bagyong Tino, hinungdan sa pag-awas sa mga kasapaan. Ang flood control diri sa Butuan, makaserve siya sa normal lang rainfall. Of course, napaywa portions ko mahuman mo na maging tubig. But kung inato nga klase nga phenomenon nga ang 1 month nga rainfall ihuog lang ni mo 6 hours sa per presentation, mo na wagi manglaki ato lapas mo gyud tanan. Himugatan nga kinahanglan ang pagpatukod og mga dam sa bahin sa kabukiran sa syudad sa Sugbo aron mohinay ang pagdagayday sa tubig sa mga sapa, hilabi na ang nahimutang sa downstream
o tigdawatan sa tubig sama sa Mandawi. Sa kasamtangan, nagpadayon ang proseso sa pagpalit og mga early warning system nga ibutang sa bahin sa sapa sa Cebu City aron sayo nga mamonitor o masuta ang kakusgon sa tubig baha. Mahatagan og igo nga oras aron makapangandam og makapahibaw sa komunidad nga nagpuyo duol sa sapa sa Mandawi. Samtang gipahibaw usab ning malig-on nga adunay gipahigayon nga meeting tali sa mga barangay kabahin sa nagpuyo sa 3 easement zone duol sa mga sapa. The new administration has to face the problem nga dugay nang nahitabo. And to be fair, dili ra ni Mandawi ha. Kibaw magita nga along the riverbanks na among kidagon na muyo. So mo na ang challenge sa new administration how to approach that. Kaasam sa nimo ibutang sa kadaghan nila. So mo sana. So the minimum siguro ang 3-meter easement. Matod sa City Administrator, nga atol sa pag-igo ni Bagyong Tino, dakong natabang ang pagpatuman og preemptive evacuation, hilabi na sa delikadong dapit aron maminusan ang matalang patay tungod sa bagyo. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Giduaw ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga namakwit sa Kutkot Liloan karong adlaw aron paghatag og hinabang. Personal siya nga nihatag og hinabang ngadto sa mga evacuees sa Liloan Central School human sa labihang giigo sa Bagyong Tino diha sa ilang mga panimay. Nakaygayon usab si Duterte og duaw sa mga namatyan og mipasalig nga mohatag kini og financial assistance ngadto sa pamilya. Tungod niini, nanawagan siya og subsob nga investigasyon aron manubag ang kinsang nalambigit sa flood control projects og nibisita usab siya sa uban nga mga evacuation centers sa dakbayan sa Danao ug lungsod sa Compostela. Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that governments will work for them. And in this case, they feel as if governments failed them. Kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. So understandable, naiintindihan natin yung nararamdaman. Gihangyo sa Department of Tourism ang mga turista nga dili i-cancel ang pagpanglaag dinhi sa Subo. Mato ni Secretary Cristina Garcia Frasco nga nagpabiling buhi ang pag-abi-abi ngadto sa mga bisita dungan sa nagpadayong relief and recovery operations. Pinaagi sa pagpanglaag, mabalik ang panginabuhian ug mulambo pagbalik ang lokal nga ekonomiya human sa bagyo. Anda mo sabang DOT sa rebooking sa mga biyahe o pag-adjust sa mga schedule aron madayon ang pagbisita sa Sugbo. Nakaangkon og mga kadaot ang daghang mga lugar sa Sugbo human sa bagyo ug linog nga nakaapekto sab sa tourism sector. Fluvial procession sa Birhen sa Rigla kaganinang buntag alang sa ika-290 nga kapistahan migawas gahapsay ug malinawon. Karong tuiga didto kini ipahigayon kun didto gipahigayon sa lungsod sa Cordoba ang send-off mass. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa unang higayon, gimisahan ang imahen sa Birhen sa Regla sa San Roque Parish sa wapagipahigayon ang fluvial procession kaganihang alas 7 sa buntag nga nanukad sa Roro Port sa lungsod sa Cordova. Sa nanglabay nga katuigan, naanda na nga ipahigayon ang send-off mass sa Our Lady of Sacred Heart Parish sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City, tungod kay duol kini sa Pacific Cebu Resort kung asa manukad ang fluvial procession. Apan ang Pacific Cebu Resort na guba ni atong Bagyong Odette, hinungdan nga didto na sa Roro Port manukad ang fluvial procession. Apan sa pag-abli sa ika-290 nga kapistahan sa Birhen karong tuiga, suma pa sa Cura Parroco sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine nga si Father Benito Tumol, nga mas gipaduol nila ang misa kung asa manukad ang fluvial procession. Ang misa gud karon gihimo nato closer to the port of departure sa atong fluvial. It happens nga ang Cordoba is closer to the port than Marigondon. Pero hopefully nga ang atong city government can do something with the PCR port, then we can celebrate the mass at Marigondon because it's closer to the other. Atol sa fluvial procession, init nga panahon og linaw nga dagat ang nasinati sa mga nikuyog. Makita ninyo sa akong likod nga ubay-ubay nga mga sakyanang pagdagat ang nisalmot sa fluvial procession. Adunay mga pump boats, jet ski og speedboat. Apan kung itandi sa nilabay nga tuig, mas minus ang nisalmot karong tuiga. Ni atong nilabay nga tuig,
gatusan ka mga vessels ang nisalmot. Apan sa datos sa City Agriculture and Fisheries Office, 77 lang ka mga sakinang pangdagat ang nisalmot kaganihang buntag. Apan taliwa ni ini, libuan ka mga deboto ang nisugat sa imahen sa Birhen sa Muelle Osmeña Port sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City ug gisunod dayon ang foot procession paingon sa simbahan. Kung diin, dili mo menos o musubra sa 3,000 ka mga deboto ang nitambong sa unang misa novena nga gipanguluhan ni Archbishop Emeritus Jose Palma. So samang gidaghanon kini sa nilabay nga tuig, bisan og minos ang mga dayo nga mga deboto karong tuiga. Sa wali ni Archbishop Emeritus Palma, gipahimangnuan niya ang katawhan nga taliwa sa mga kalamidad nga nasinati, usa ang pabiling nagbarog ug kini mao ang hugot nga pagtuong ngadto sa Ginoo. Na mas kusog kaysa dito, mas kusog kaysa bagyo, mas may kusog kaysa baha. Ano na? Ang ating pagtuo, ang ating pagsalit. Base sa assessment sa Lapu-Lapu City Police Office, nahimong hapsay ug malinawon ang kinatibuk ang kalihukan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga kalihukan sa naghinangat ka fiesta sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpadayon bisan pa man og ipaubos sa nakini sa state of calamity. Gitaton ni Mayor Cindy Chan nga usa kini ka pamaagi aron pasalamatan ng Birhen sa Regla taliwa sa mga kalamidad nga niigo sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Sa sunod-sunod nga mga kalamidad nga niigo sa Sugbo, sama sa linog ug mga bagyo, usa ang Dakbayan sa Lapu-Lapu sa nakaangkon og mga kadaot. Gani, human mikuso-kuso ang bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4, gipaubos sa state of calamity ang Lapu-Lapu City. Apan taliwa ni ini, nagpadayon gihapon ang mga kalihukan sa Dakbayan alang sa naghinangat nga ika-290 nga kapistahan sa Birhen sa Regla ning buwan sa Nobyembre. Nihatag og pagpasabot si Mayor Cindy Chan nga nagpadayon gihapon ang mga kalihukan sa fiesta isip pagpasalamat ngadto sa Birhen sa Regla. Tungod kay wa nakaangkon og dakong kadaot ang Dakbayan. Suma pa sa mayor nga nahatagan sila og dugang rason nga ipadayon ang mga kalihukan ilabi na ang mga religious activities. Aging pasalamat no, aging pasalamat sa atong mahal na Birhen og sa atong Ginoong Hesus. Atong gipadayon ang atong mga fiesta activities, especially atong mga religious activities no. I know our brothers and sisters sa Cebu nagsuffer, but we hope na makahatag ta nila og pagdasig. Sigon usab niya nga daan ang nasugdan ang maong mga kalihukan sa wa pa niigo ang bagyong Tino, maong tiwaso na lang ang mga nakahanay. Gitataw usab ni Mayor Chan nga aminado siyang adunay mga lugar ang labing naapektuhan sa maong bagyo, apan nagpadayon ang ilang pagpadangat og tabang ngadto sa mga silingang syudad. We are not stopping our help sa atong mga neighboring cities. I'm in constant communication with Mayor Jongki o Mayor Nestor ug unsa pay ako matabang diha nila. So magpadayon ang atong commitment sa water supply. Dugang pa sa mayor nga pinaagi sa maong mga kalihukan, matabangan niini ang mga gagmayng negosyo nga makabawi sa mga adlaw nga wa sila'y halin tungod sa pag-igo sa mga kalamidad. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, ex-convict gipusil sa Barangay Basak San Nicolas, naangol. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ will reign. We are one. Loving every time to be. Our heart is wanting and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Oasis of love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All the God is loving and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
Balik sa atong mga balita, naangol ang usa ka ex-convict human po sila kaganinang kadlawon sa sitio Friendship, Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila nga si Christian Humawas, 32 anyos og ex-convict nga nagpuyo ra usab sa mao nga dapit. Nailhan hinuon nila ang gunman nga ila ra usab nga silingan nga si Aljid Baure. Matod sa Mambaling Police Station nga samtang nagbaktas ang biktima, paingon sa ila nga panimay kalit lang nga mibutho ang gunman nga si Baure. Sayang atubangan og dayog pamusil makatulo ka higayon. Nakangkon og mga samad pinusilan sa lawas si Humawas og nagpaalim na karon sa tambalanan. Ang kapulisan sa Mambaling padayon pa usab nga sa pagipahigayon nga manhunt operation batok sa gunman human kini nakaikyas. Dili na makalansa si Cebu City Mayor Michael Rama sa musunod pang mga eleksyon. Human siya gidisqualify sa Commission on Elections. Kini ang nahimong hukom sa COMELEC First Division, human nila giila ang guilty verdict kang Rama sa ombudsman sa kasong nepotismo o grave misconduct. Biduso og petisyon ang mga botante gikan sa Barangay Adlaon nga si Jundel Buntuyan sa COMELEC aron pag-disqualify kang Rama ni adtong eleksyon. Gipahamtangan si Rama og silot nga dismissal sa iyang katungdanan og perpetual disqualification sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Apan mahimong makaapelar ang kampo ni Rama sa nahimong desisyon sa COMELEC ngadto na sa Korte Suprema. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabali, samtun ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.